Magandang gabi po sa ating lahat. Yung sa ganang biyaya ng Panginoon, ang pagpapala at pagpapus ng Panginoon ang siyang sumating. Panginoon, dalangin po namin na mahipo ang bawat puso sa langit at maging mga anak mo kami na ang buhay po namin umiinog, Panginoon, tanging sa iyo lamang. We will worship you. Accept our worship. Accept our sacrifice, Lord. Worthy is the Lamb. My Father, I adore you. Anything my heart could wish for, I just want you. And Jesus, my beloved Savior, everything I have, I owe to you. Yes, Lord, I owe it all to you. Angels and angels come and adore you, and we your children, and we your children worship you, my world. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one that I love. No one could ever take your place. And everything I have, I give to you, my Lord, the one I live for. I live for you. And all my days are gifts from you. I pray I'd use them as you want me to. Use them for you. And angels come and adore you. And we your children, and we your children worship you. Say to the Lord, my world, you are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one that I love. No one could ever take your place. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one that I love. No one could ever take your place. Sa iyo mo lamang, Panginoon, painugyan ang aming buhay po, Panginoon. Na ikaw ang maging sentro at dakilang Diyos ng bawat buhay. Na ikaw ang maging number one priority namin, Panginoon. Na masabi namin, Panginoon, in you will live,
and breathe and have our being. Na ikaw maging purpose, Lord. Na ikaw ang maging reason ng buhay ko nito, Panginoon. Sabi namin, to live is Christ and to die is gain. From our hearts we're saying, Lord, you are our world, Lord. You are our Lord. And as we come before you, Father God, in humility, Lord, pinagpapakumbaba ko namin ang mga may sakit. Pinagpe-pray po namin naman ang aking ipag na si Son. Bigyan mo po siya ng kaalino. Hindi na may pong kapaldan. Sobra-sobra na po ipa. Baluyo. Igala ng kasakitan. Sa kayong pangasakit ng kayang asawa ng kayang anak. At ngayon mismo ipa. Nayana dito. Akakit mo nga gana-gana. Akamadudtud. Ganun. At kapilan man may siya sim puso. Niya kuyod man yung gama mo. Abutan mo po ipa. As we have prayed for her Lord a while ago sa King Hospital. Be with her, Lord. Samahan mo po siya kung ikaw magbigay ng encouragement sa kanya. Salamat sa mga tao na nagmamahal sa kanya, Panginoon. Na laging nasa tabi po niya, Panginoon. Tagi sa lahat, ikaw ang tumabi din sa kanya, Ama. Pagpadamak sa kanya. Hiniling po namin ang kagalingan niya ng patuloy. May your grace of healing flow from the top of her head to the soles of her feet. Salamat po ito. Oh, siya bakara babakir. Salamat po ito. Thank you for healing her. Mag-expect kami, Lord, speedy recovery, Lord, Father God. In Jesus' name, in Jesus' name. Bless mo na po rin Brother Levi, Brother Arnold, sa Longga. Hindi na mula pong masing napamikakatang. Ganang pakagalingan ng Sister Marlene Paras, Lord. Igawad mo naman po iba. In Jesus' name, in Jesus' name. Diyan may pong masgan bitis gano'n. At melakoya yung nervous, neurological problem ng Brother Ray, magmain mo naman. Yung kaya nga po yung nate na Lord. In Jesus' name. Pag-pray ko lang po rin ka na akong anak. Individually, gas mo lang po din. Kayo umubog sa kanila spiritually. Maging isang tunay kang karansan sa bawat isa sa kanila. Nagpe-pray ko po, Panginoon, ang lahat ng may karamdaman, ang pagtutubig ng lungs ng ating aming anak na si Sai. Ito'y umampat na, mawala na ng tuluyan. Magkaroon ng malayang pagdaloy ang dugo sa kanyang mga ugat, malis ang lahat ng uri ng pagbabara sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, nangyayari ang lahat po ng aming pinagpapray. Ang chronic na pain na nararamdaman po ni Jimmy, mawala na ng lubusan in Jesus' name. Bigyan mo po silang lahat ng spirit of victory, Lord.
Maging lingkod mo, makapagbigay sa lahat ng pagkakataon ng kalwalatian sa iyo. Makita liwanag mo sa kanila pong mga buhay. Gayon din sa aking mga apo. Pinagpe-pray ko po ang aking mga kapatid. Lalo ang pamilya po ng aking kapatid na si R. Mercies and favor, Lord. Grace. Be pervasive, Lord, sa kanila pong whole family. Kay Dondon, kay Happy. Provision and deliverance in Jesus' name. Kay Esther, Lord. Malas ang kanyang dementia in Jesus' name. Bigyan po ng lakas ng loob, lakas ng pangatawan ng aking kapatid. Gawin mo siya, Ama. Ipadama mo sa kanya ang fact that he is more than a conqueror. Minsan maaalis sa kanyang bibig, Panginoon, ang pananalita na kailanman hindi na siya sasaya. For this is not true. Salamat sa blessing mo sa buong family po ni Celso, ni Sylvia. Salamat sa pag-iingat mo kay Dong. Dito pong pasukan na lahat po ng mga apo po na mag-aaral. Kayo magbibigyan mga provisions sa kailangan mo. Pinagkabigyan po namin ng mga kapatid namin sa panampalataya na dumadalo sa church na ito. Sa church namin sa garahe. May your mercies abound, Lord. May your blessings abound in Jesus' name. Salamat sa kagalingan po ng aking libahan. Sa buhay ng kanyang mga kapatid. Maraming salamat. Kaya pray po ako, Ama. Nag-release po ako ng diwa ng kaligtasan. Matanglawan sila ng liwanag ng iyong ebanghelyo. Sinasabi po namin tulad ni Joshua, but also me and my house, we will serve the Lord. Salamat po. In Jesus Christ, we pray na tayo magsasabi, Amen. 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 Sinasabi po ng salita ng Panginoon Diyos ang ganito. Psalm, mga awit, 37, kabanatang 4. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ano ba ang ibig sabihin ng delight yourself? Na ang maging kagalakan mo, ang maging kasiyahan mo, ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Dati hindi ganun ang aking pangunawa. Akala ko dati, nung una pa akong bata pa ako sa pananampalataya, iniisip ko na delight yourself. Gawin mong kalugod-lugod ang sarili mo sa Panginoon at ibibigay niya ang mga bitiin, ang mga pagnanasa, ang mga pre-request, mga kahilingan na nakikita niya sa ating puso. Hindi po ganun. Ito'y patungkol sa ating
katulad nga ng ating naawit kanina, na gagawin o ginagawa ng mga tao who delights in the Lord. Yung bang they are delighted in the Lord, parang ganon. Nasisiyahan sila sa Panginoon. Ang kagalakan nila ay sa Panginoon. Ay si Lord. Na kasi hindi lamang ngayon, kundi kahit na noon pa, ang tao'y masyadong nagiging makamundo, masyadong nagiging material, at marami nang naging kapalit si Kristo sa kanilang buhay. Hindi na si Kristo ang pinagmumulan ng kanilang kasiyahan. Hindi na si Kristo ang kanilang kagalakan. They no longer delight. Hindi na sila nalulugod. Naluluguran. Alwa ni Kristo yung kanilang kasiyahan. Iba't iba na ang naging kapalit ni Kristo sa kanilang buhay. Mga bagay ng sanlibutan ito. Bisyo, pagsusugal, mga bagay na ino-offer ng sanlibutan, kahit na magkamsi alam natin na ito hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, and yet ginagawa natin na patuloy bilang hayag na pagsuway doon sa kanyang kalooban na delight yourself in the Lord. Sa Tagalog, babasahin natin. Psalm 37 verse 4. Ito po. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Ang ibig sabihin nito, si Kristo, dapat lamang ang siyang nakapagpapaligaya sa iyo. Sa maraming tao na may malalim ng relasyon sa Panginoon, hindi na nila ma-imagine ang isang buhay na malayo o wala si Kristo sa kanila. Anong uri ng buhay? Ang isang buhay na pwede pagkabuhay na wala si Kristo sa sentro. Na hindi si Kristo ang purpose ng ating buhay. Para saan? Para kanino ka nabubuhay? Sino ang kasiyahan mo? Sinabi nga ng ating Panginoong Kristo sa babaeng Samaritana na nasa balon ang ganito. Kung hihingi ka sa akin ng tubig na buhay, kailan may hindi ka na mauuhaw. Of course, alam ng ating Panginoong Kristo na ang babaeng ito'y ang tanging pinanggagalingan ng kanyang kasiyahan ay yung kanyang makamundog pamumuhay. Pagsama, pamumuhay, pakikisalo, pakikitira sa pagtabi sa mga lalaki na hindi naman nila niya asawa. At sinabi nga ng sinabi nga ng babae, bigyan mo ako ng tubig na buhay na yan upang di na ako magsalakong nito. Ito'y nagpapahayag ng isang katotohanan na lahat tayo, tulad ng babae yon, nagsasalak tayo sa balon ng kamunduhan dati nung wala pa tayo sa Panginoon. Ang dami natin ginagawa para mapasaya natin sarili, pero naging bigo tayo sapagkat isa lamang ang swak na swak at pwedeng pumuno sa tunay na kakulangan sa atin. Doon yung vacuum na nasa atin. At yung kakulangan, yung vacuum na nasa atin is a God-sized vacuum, meaning na tanging ang ating Panginoong Kristo lamang ang swak na swak dito. Siya lamang ang pwedeng pumuno nito. Wala nang iba pa. Hanggang ngayon, ang maraming tao'y naghahanap pa ng tubig na buhay. Naghahanap sila
ng paraan para maibsan, para mawala yung kanilang kauhawan, yung pagiging makamundo nila, para makaiwas sila sa pagpapakaligaya sa mundo. Samantalang si kay Kristo, nag-offer siya sa pamagitan ng kanyang salita. Magpakaligaya kayo sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon nagbibigay ng tunay na kaligayahan, at ang kaligayahan na ibinibigay ng Panginoon ay hindi pansamantala lamang, hindi magastos, hindi ka kinakailangang gumastos sa mga maraming bagay na ino-offer ng sanlibutan ito para magkaroon ka ng panandaliang kasiyahan, sapagkat kapag si Kristo ang naranasan mo, tinanggap mo sa buhay mo, tulad ng tubig na buhay na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, kailanmay hindi ka na mauuhaw. Ang ibig sabihin ito, hindi ka na magsasalok sa balon ng sanlibutan, hindi ka na maghanap ng kaligayahan mo, yung fake na kaligayahan na nanggagaling sa dating source mo, ang balon ng sanlibutan. Sinabi ito ng Panginoon sapagkat nun man hanggang ngayon makasalanan ng puso at naliligaw, nagdidilim ang puso ng mga tao. Pilit na kumukuha ng katugunan, kasagutan ng kanilang kasiyahan, ng kapayapaan, ng kagalakan mula sa mga bagay-bagay ng sanlibutan ko. Mabibigo ka lamang. Sinasabi ng Word of God, John chapter 7, 35 up to 37, kung sino man sa inyo ang nauuhaw, lumapit kayo sa akin. And out of your belly shall flow rivers of living water. Aawas sila sa presensya, sa banal na spirito. Na sinasabi nga, sa verse 37, tinutukoy ng Panginoon ay walang iba kundi ang banal na Espiritu o ang Espiritu Santo. Sinasabi ng salita ng Panginoon, listen to this, delight yourself in the Lord. Hayaan mo maging source ng kaligayahan mo ay hindi na ang mundo o mga bagay na material. Kahit na pera. At kapag nakita ng Panginoon Diyos na siya na ang tanging nakapagpapaligaya sa iyo, siya na ang nakapagbibigay ng satisfaction sa iyo, yung kaakibat na blessing ng verse 4 ng Psalm 37 ay mangyayari sa iyo, which I am invoking right now. Ang sinasabi, maligayahan ka, magkaroon ka ng satisfaction, ng contentment, kakontentuan, makontento ka, maglapo ka keng kasiyahan, keng nano mapamambagi, magpakaligaya ka, keng nano pamambagi, nung yali, magpakaligaya ka sa Panginoon. Kung nakikita ng Panginoon na mas naliligayan ka sa mga bagay ng sanlibutan to, paano niya ibibigay sa iyo yung kaakibat na pagpapala? And He will give you the desires of your heart. At ibibigay sa iyo ang mga mitin ng iyong puso. Kung nakikita niya, nasisyan ka sa bagay ng sanlibutan to, sa beer house, sa mga babae, sa pagsusugal, sa mga bagay na panandalian, paano niya ibibigay yung desire ng iyong puso? Totoo ang salita ng Panginoon. Kung si Kristo ang nagbibigay ng satisfaction sa iyo, at kung nasisiyan ka, hindi na sa mga bagay ng sanlibutan ko, kundi kay Kristo, sa presensya niya, sa iyong pakikiulayaw sa Kanya. Anumang hingin mo, ito'y bibigyan ng Panginoon sa iyo. Ibibigay niya ang mga biti ng iyong puso. Impagnasan mo, inganyawaran mo kaya, ibenening gino. John 15 verse 7. Kung kayo'y sabi ng ating Panginoon,
kung kayo mananatili sa akin at ang aking salita ay nananatili sa inyo. Binanampalatayanan natin, pinahalagan natin ang salita ng Panginoon. Si Kristo ang pinipili natin na sa buhay natin to. Kung kayo'y mananatili sa akin at hindi sa mga bagay, hindi mo ipagpapalit si Kristo saan mang bagay ng sanlibutan to. Sinasabi ng Word of God, hingin mo ang anumang nais mo at ito'y gagawin para sa iyo. Hinahamon kita, subukan mong magtapat sa Panginoon. Tingnan mo kung paano ibabalik ng Panginoon Diyos at gagantimpalaan ka sa iyong pagtatapat, sa iyong pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala sa kanyang pangako. Pagpanahin ka ng Panginoon. Magandang gabi po. Pagpanahin tayo lahat ng ating Panginoon Diyos. Amen. Good night. God bless you.